Hoy mga kids, sabi ko, umakyat ng tahimik. Excited lang sila palagi sa Sunday school. Kaya nga hinahalo natin yung pag-aaral English, Tagalog palagi. Kasi yung matuto ng English, yung mga kailangan matuto at yung mahirap mag-Tagalog ay matututo ng Pilipino. Amen? Tandaan natin, meron tayong Filipino teacher dito, kaya mamaya yung Filipino equivalent, pag mali, itama mo na lang po, Ma'am Rose. Iba talaga pagpuyat. Remote ang hawak ko. Maagang matapos si Lord sa pagbibigay ng mensahe ngayong araw. Kaya lang, talagang ginigising ako ni Lord ng mga 2:00. Tapos mayroon akong bumalik sa tulog. Kaya naman yung pagkakataon na yun, yun yung pagkakataon na naipapanalangin ko yung dapat ipanalangin. Amen? Kaya pagod sa inyo yung pag ginigising ako ni Lord, ibig sabihin, mayroong ipapanalangin. Amen? Hindi, isang pinagpalang umaga sa lahat. At sa umakyat na. Sige, pagka nakikita ko kayong masaya, masaya rin ako. Amen. Pag ako ba umiiyak din kayo. Yung mga kapatid ko siguro. Kasi marami ng marami ng sasama. Yung mga isinasama ng Lord sa iglesia na ito, mga artistahin. Ayan. Si May, rin yan, artistahin, mabilis umiyak. Si Cheche, artistahin, hindi mabilis umiyak. Si Lisa ba, mabilis umiyak? Mabilis pa umiyak si ate. Hindi daw. Hindi lang daw halata. Ibig sabihin, kaya-kayang pigilan yung bugso ng damdamin. Amen? Sige, tutuloy natin yung ating pag-aaral. Ayaw na naman siyang gumana. Wala si Mickey. Nahanap yung bubuksan muna bago gamitin. Tutuloy natin yung ating hashtag follow at hashtag share. Konektado po yung dalawa na ito. Amen? Siguro na-stop up pagka mainit. Ito yung totoong episode natin. Yung nakaraan, introduction, overview. Kumbaga sa kwento, background lang yun. Amen? Sabi ko nga, Lord, sa tatlong salita na to, tatlong salita lang siya, pero ang dami mo palang ituturo. So, iyan ang sinabi ng Panginoong Jesus, come, follow me. Alika, sumunod ka sa akin. Episode 1 tayo. Balikan natin yung ating teksto. Ayaw pa rin. Sabi dito, ang kinuha natin dyan, dito pa lang tayo sa tatlong words na to. Mula sa Matthew 4:19-20. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once, they left their nets and followed Him. Basahin natin sa Tagalog. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Noon din, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Amen? So,
yung pag-aaralan natin, yung salita lang na come, follow me. At ito naman, wala dito yung come eh. So, wala yung halika. Kaya talagang kailangan nating balikan yung English kasi may mga ginagamit doon ng words na nawawala sa Pilipino. Dito nakalagay lang, sumunod kayo sa akin. Amen? At yan yung dadaanan natin. Kumbaga nasa una pa lang tayo. Kaya ang tanong na ating sasagutin ngayong umaga, what does it mean to follow Jesus? Ano ba yung Tagalog niya? Yun na. Nahirapan ako Tagalogin. Parang hindi swak. Bakit kailangan nating sumunod sa Panginoong Jesus? Bakit kailangan nating sundan ang Panginoong Jesus? So, meron tayong 5 bagay na pag-aaralan. Kung bakit, dadaanan natin yan. Kung bakit nais ng Lord na sumunod tayo sa Kanya. Para sa episode 1, syempre, nilalatag pa yung istorya. Pinapakilala pa yung mga characters. Kung ito ay nobela, kung ito ay drama, ipapakilala ng Panginoon kung papaano natin lalakaran yung tema na to. Yung una, ayaw pa rin. Para sa una, yung pagkatawag na, halika, sumunod ka sa akin. It is an invitation. Iyon ay isang imbitasyon ng Diyos. Yung narinig mo, lumapit sa iyo ang Lord, tinawag ka. Norma, sumunod ka sa akin. Halika Norma, sumunod ka sa akin. Kung ilalagay natin sa personal, ganun tumatawag ang Panginoon. At ang imbitasyon na yan ay para sa iyo. Para sa lahat ng nakarinig ng piling ng Panginoon. Amen? Napakasarap isipin na tinawag ka, inimbitahan ka ng Diyos para maging Kanya, para maging anak niya, dahil ganoon tayo kamahal ng Diyos. Ganon kamahal ng Diyos yung Kanyang mga nilikha. Amen? Kung maaari nga lang lahat ng tao. Pero sa grand plan ng Panginoon, meron talagang hindi maririnig. O maaaring makarinig, pero hindi magbubukas ng puso sa Panginoon. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Bakit ito isang imbitasyon? At bakit para sa iyo yung imbitasyon na yan? Ang sabi sa John 6:37, all those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. So para lumapit sa Panginoon, yung Panginoong Diyos Ama, Panginoong Jesus, yung Panginoong Diyos Ama, ilalapit ka. Magpapakilala sa iyo. Bubuksan ang puso mo na bato at bibigyan ka ng puso na naghahanap at nagnanais mapabilang sa kaharian ng Panginoon. Di ba maliwanag? Ang Panginoong Diyos pa rin ang magbubukas para tayo ay lumapit sa Panginoong Jesus. Ang sabi sa Tagalog, ang lahat ng tao ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin. Inilalapit tayo ng Panginoong Diyos Ama sa Panginoong Jesus. Amen? Bakit tayo nilalapit? Kasi siya yung daan. Kaya nga yung inawit natin, one way, Jesus. You are the truth and the life. Siya yung katotohanan, siya yung daan, at siya yung buhay. Para makilala natin ang Diyos bilang the way, the truth, and the life, ay
kailangan buksan ng Panginoon Diyos Ama yung puso ng tao. Amen? So, yan ang una. May imbitasyon ng Diyos. At yung, kaya kayo naririto ngayon, tumanggap kayo ng imbitasyon ng Diyos. Maaring ito yung pang-ilan, maaring dati, pero ito pinag-aaralan natin kahit matagal na tayo mananampalataya dahil gagamitin natin yung kaunawaan na to, gagamitin natin yung wisdom dito sa mensahe ng Panginoon para sagutin yung iba na tinatawag ng Diyos. Amen? Tumanggap ka ng imbitasyon. Pangalawa, hindi lamang simpleng imbitasyon ang tinanggap mo. It is for the VIP. Ano yung VIP? Very important. Yan. Tumasagot yung aming person. Kasi kami sabi na, Mama, tingnan natin kung ano na yung susunod. Ito ay para sa mga piniling tao. Ako, kung ako ay nag-birthday, at meron akong grand party, pag nalakihan, o kalimbawa, kung sinanang ko yan nag-birthday, sino yung imbitahin mo? Ako? Ako lang. Siyempre, yung iniimbita madalas, malapit sa puso mo. Mag-iimbita ka ba ng ano, hindi mo kilala? Mga mayor lang yung mga politiko. Dahil, kailangan nila ng boto. Tama ba? Kung ikaw ay magpapakasal, sino ay imbitahin mo? Makilala mo. So, una, tinanggap natin yung imbitasyon. Pangalawa, hindi lang pala simple yung imbitasyon na yun. Iyon ay para sa mga pinili. Magpasalamat tayo dahil kasama ka sa pinili. Anong mapapansin niyo pagka VIP yung imbitasyon? Meron na nakatanggap ng pang-VIP na imbitasyon. Ganyan ang itsura. Madalas black and gold. Madalas black and gold. At madalas naka-emboss. Ibig sabihin, ano yung emboss? Nakaangat. Kumbaga, para yung ini-engrave. O, ano na ba kayo sa notaryo? Na parang ninonotaryo. Diba? Napakasarap. Kaya sabi ko, Lord, sumama po. Kakaiba ka pong magbigay ng mensahe para sa mga anak niya. Inilapit mo na, inimbitahan mo, tapos VIP pa na yung binigay mo imbitasyon. Dahil, yun ay para sa'yo. Ano bang nakalagay doon sa pag ini-invite? May pangalan ba o wala? Nakalagay pangalan. May pangalan. Hindi na ako nakapagdala ng sample, inayon sa office. At yung kung makapansin ninyo sa envelope, napakaganda ng pagkakasulat. Ano yung tawag doon? Yung scripting. Yung pag nagsusulat sila na ballpoint pen ang ginagamit. Alam nyo ba art yun? Yung pagsusulat ng maarte. Ng maraming palawit-lawit. Sabi ko, hindi mo kaya ng kamay. Buti na lang may computer na no. Pag hindi ka magaling, ay hahanap ka lang ng tamang font doon sa computer para isulat na ng maganda. Amen? Amen. Basahin natin yung salita ng Diyos. Ang sabi dito, kadugtong ito nung una, sabi dito sa John chapter 6, verse 44. No one can come to me unless the Father who sent me
thrones them, and I will raise them up at the last day. Yung invitasyon na yung panghabang buhay. Isang beses mo lang natanggapin yun at panghabang buhay na nakatatak na yung pangalan mo sa libro ng buhay sa langit. Amen? Sa Tagalog, walang makalalapit, ay mali. Tama ba? Walang makakalapit. Yan yung nasa so tama pala yung sinabi ko, walang makalalapit. O susulatan natin yung mag-translate. Walang makalalapit sa akin maliban kung papalapitin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin ko muli sa huling araw. Diba? Napaka sarap basahin at ulit-ulitin. Kaya nga sinasabi natin, may kapanahunan sa bawat kaluluwa na ililigtas ng Diyos. May kapanahunan sa bawat tao na kung saan nagpapakilala ang Diyos sa Kanya. Kaya nga yung mga mahal natin sa buhay na hindi natin kasama sa pananampalataya, may kapanahunan para sa kanila. Maaaring nauna tayo, pero may kapanahunan din para sa kanila. Dahil ako naniniwala, kung meron sa isang pamilya na nananampalataya sa Panginoon Diyos, lahat ng nasa loob ng pamilya na yun ay makakasama. Amen? Ay kami din, hindi naman kami sabay-sabay naging mananampalataya. Pero ngayon, halos kami magkakapatid, isa na lang yung hindi sigurado. Amen? Isa na lang yung hindi sigurado. Sigurado ka na ba din? O sigurado, tingnan natin kung nandyan yung next week. Nag-amen ha? Ibig sabihin, hindi si Pauline yun. Sigurado na siya. Amen? Kaya nating bitawan sa pananalangin. Amen? Dahil darating yung araw na bubuksan ng Panginoon Diyos Ama yung puso nila, marirealize nila, bubuksan ang kanilang isip at makikilala nila ang Panginoong Jesus. So, yung una, invitasyon yan. Yung invitasyon para sa mga pinili. Siyempre, kung party mo yan, gusto mo makasama sa party mo. At yung pangatlo, yung invitasyon na yan, may hula ba? Well, totoo eh. Ang invitasyon na yan ay RSVP. Naka-receive na ba kayo ng invitasyon na may RSVP? Kailan lang nakatanggap ako ng invitasyon, 60th birthday, nakalagay RSVP. Ayan ay French. Ang ibig sabihin, respondes s'il vous plaît. Si Ate Paula na lang natin ipapapronounce ng tama. Pero paulit-ulit ko siyang pinakinggan. Hindi mo makuha talaga kung paano bigkasin ng mga Frances. Ang ibig sabihin lang nun, please respond. Kailangan mong sumunod. Kailangan mong, sabi nga dito it is responding to God's invitation. Ito ay pagtugon sa paanyaya ng Diyos. Tinanggap mo yung invitasyon, nakapangalan sa'yo, ang nakalagay doon RSVP. So sasabihin mo sa nag-imbita, darating ako, pupunta ako. So, at saka pag sinabi mo
yun sa puso mo. May nagsasabing darating pero last minute, magbaback out. Dapat yung pagbaback out mo, may emergency nangyari, or nagkasakit, o kung ano pa man. Sabi nga yung dahilan ng hindi mo pagpunta ay mabigat. Ang masakit dun puntang-punta ka, pagdating mo dun, wala na pala yung party. Diba? Tapos na pala. Yun ang nakakaiyak doon. Meron na ba kayong pinuntahan na excited ka pa naman? Pinaghandaan mo pa naman. Pero pagdating mo, tapos na pala. Hindi mo inabot. Hindi mo inabot dahil may kadahilanan. So, mamaya na ulit yung kwento. Mamaya na ulit yung kwento. Ang sabi lang dito, inimbitahan ka ng Lord, nakatanggap ka ng imbitasyon. Ngayon, tumugon ka sa imbitasyon ng Panginoon. Ang sabi sa salita ng Diyos mula sa Revelation 3:20, "Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat with the person, and they with me." Kailangan tugunin mo. Kung kumakatok ang Lord sa pinto ng puso mo, kailangan buksan mo para makapasok ang Panginoon. Amen? Sabi sa Tagalog, narito ako sa labas ng pintuan ninyo. Tandaan natin, tingnan mo, plural yan. Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. At kung makarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Kailangan magbukas tayo. Ang Panginoon, hindi ka pipilitin. Kasi ang gusto ng Diyos, kusang loob. Ang gusto ni Lord, galing sa puso na gustong makilala siya. Galing sa puso na nagmamahal sa Kanya. Amen? Kaya sabi nga, di ba, yung tupa ng Diyos, naririnig ang Kanyang tinig. Kaya naman, pag narinig ang tinig, magbubukas. May minsan, pag may dumarating, kumakato, hindi mo gusto yung tao. Madalas hindi pinagbubuksan. Tama ba? Pag maniningil, talagang mukhang, kunwari walang tao. Walang tao na magbubukas. Diba? Buti na lang hindi ako nautusan ni Inang ng ganon. Na pagka may kumatok, hinanap ako, sabihin mo wala akong kahit nasa loob. Wala akong matandaan na nautusan ako ng gano'n ng aking mga magulang. Kayo ba may na-experience? Pagka may kumakatok na alam mong maniningil, sabihin mo wala. Amen? Dapat magbubukas tayo. Kasi malay mo naman, yung palang naniningil, pagpapala ang dala. Sasabihin, write off na yung utang mo, hindi ko na pababayaran sa'yo. Ibig sabihin, resulta pala yun ng pananalangin mo. Nanalangin ka, Lord, si Sister Norma, mayaman naman po yan eh. Sana po yung inutang ko sa kanyang 2,000, wag na po niya akong singilin at sabihin, nabigay ko na lang. Amen? At tapos ayaw mo pagbuksan si Sister Norma.
O, paano mo maririnig? Paano mo tatanggapin yung biyaya na dapat bayad na pala yung utang mo? Amen? Yung utang natin sa Lord, bayad na. Sino nagbayad? Ang Panginoong Jesus. Ang dami nating utang. Kayo ba, naglilista kayo ng mga nagawa niyong kasalanan araw-araw? Ha? Uy, naglilista daw si Nanang Tuyang. Naglilista ba kayo ng ginagawa niyong kasalanan araw-araw? Uy, naglilista daw talaga siya. Gano'n nakahaba ang listahan mo? Ilang taon ka ngayon? Kung bawat araw nagkakaroon ka ng kasalanan sa 80, ano ka? 82? 86? 70 Ay, akala ko kasi mas matanda. Sinang nena, magkasunod. Sino ba kasunod yun? Nanang kulit. May isa pa. Akala ko kasi magkasunod na kayo. O, yun. O, sa 80 niya. 80 times, ano yun, 365. Ilan yung people? Yan ang PS man yung pag-asawa. Ganon na kahaba ang listahan na. Libro na. Amen? Libro na. Pero ang Lord, araw-araw binubura niya. Pero alam din ng Lord kung sino yung totoo na humihingi ng kapatawaran. Hindi katulad ng yung mga maliliit na bata na pag may nagawang kasalanan, parang yung pagsusori nila ay ticket yon para mawala na yung galit ng nanay at tatay. Kahit hindi galing sa puso, sorry na mami. Sorry na mami, sorry na daddy. Dapat yung paghihingi ng tawad, bawat paghihingi ng tawad, Lord, tulungan mo po ako na mapagtagumpayan araw-araw yung hindi ako makagawa ng kasalanan. Amen? So, yan ang pangatlo. Kailangan, tanggapin natin yung paanyaya. Yung pang-apat, binigyan ka ng imbitasyon. Anong pangalawa? Kailangan mag-respond yan. Para sa iyo yung imbitasyon yun. Nakapangalan sa iyo yung imbitasyon. Pinili ka para sa iyo. Pangatlo, RSVP. Yun yung VIP. Yung pangalawa. Pangatlo, RSVP. Kailangan mong tumugon sa paanyaya ng Panginoon. At yung pang-apat, ano kaya? Tumugon ka na sa paanyaya. Dapat, tingnan ninyo, proseso to, kwento to. Pang-apat, it is to dress for the occasion. Ito ay ang magdamit para sa okasyon. Diba? Parang one month pa lang, nung tumanggap ako ng imbitasyon, nakalagay doon, come in white. Ang iniisip ko agad, meron ba akong puti? Tapos naalala ko, meron din ako bibili. Kasi, pag sinabing come in white, iyon yung theme o motive ng party, pero dumating ka nakapula, ano kaya ang itsura mo kasama ng mga taong nakaputi? Angat na angat ka kasi ikaw lang ang nag-iisang nakapula. Amen? Ano ang pinapakita noon? Hindi mo pinaghandaan, hindi mo binasang mabuti ang nakalagay sa imbitasyon. Amen? Tuwing haharap tayo sa Panginoon, dapat inihahanda natin yung ating sarili. Yung ating
kaluluwa, dinadamitan natin yun. Dinadamitan natin araw-araw, hindi lang yung physical na katawan. O, tuwing aalis ka, sabi nga natin we are God's ambassador. Ano nakikita ng mga nasa labas na suot mo? At kung pupunta ka sa mga okasyon, ano ang makikita ng mga bisita ron na hindi ka kilala, na hindi mananampalataya? Amen? Dapat paghahandaan mo kung ano yung isusuot mo. Madalas kung tama ang puso, talagang ihahanda niya yung kanyang sarili kung ano ang kanyang isusuot. Ito ay, sabi nga, analogy. Ito ay pagkukumpara lang. Pero katulad sinabi ko kanina, dinadamitan natin yung ating spiritual na buhay. Suot-suot mo yan, dala-dala mo yan, at nagmamanifest siya sa pagsasalita mo, sa pag-iisip mo, pag kinakausap ka, sa mga aksyon mo. Amen? Ano ang sabi ng Lord? Sa salita niya sa Colossians 3:12, therefore, as God's chosen people, holy and dearly beloved, dearly loved. Kasi sa isang version, beloved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. So, ibig sabihin, 5 pa lang yan na hinihingi ng Panginoon na sinusuot ng kanyang mga pinili. Amen? Liwanag ko, yung sa una, di ba? Sa pangalawa, chosen people. Pinili ka ng Lord na makabilang sa kanyang kaharian. Ngayon, ano sinusuot mo araw-araw na nakikita ng nagmamasid sa'yo? Nakikita ba niya yung compassion, kindness, humility, gentleness, and patience? Meron ka na ba na 5 na yun? Kasi sa verse na to, iyan yung 5 hinihingi ng Panginoon na dapat isinusuot ng isang anak niya. Tagalog, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo, maniwala, magbihis kayo ng kahabagan, kabaitan, kababaang loob, kaamuan, at katyagaan. Kung magagalitin ka, paano lalapit ang tao sa'yo? Dapat makita yung kaanuan. Ito pwede ko itong lapitan. Ano yan? Sabi nga, laging bukas ang kanyang tangkana para sa lahat. Ano nga yung dito sa pelikula? Bukas ang tindahan para sa lahat. Karinderya ba? Parang ganon. Yung karinderya, bukas sa lahat ng gusto mong kumain. Iyon, iba yung pinapatukulan nun. Pero kung ilalagay natin sa espiritual, bukas ang karinderya para sa lahat na gustong kumain. Para sinasabi natin, bukas ang iglesia, yung church, sa lahat ng tao na gustong kumain ng salita ng Diyos. Na gustong makasalo ang Panginoong Jesus. Na gustong makasama sa pagkain yung mga kapwa-anak ng Diyos at mga mananampalataya. Amen? Amen. Kaya matuwing linggo, may kain na tayo, di ba? Amen? At masarap ang pagkain pag may birthday. Naku. Masarap ang pagkain pag may birthday. Gaya nung nakaraan, namin pagkain. Lahat yata nakapag-sharon. Lahat ba nakapag-sharon?
Amen. So, iyan yung pang-apat. Ihahanda natin. Pagpunta natin sa party, magdadami tayo ng tama. Yung gusto ng Lord na suot natin, iyon ang ating sinusuot. Amen na lang to yan. Amen po. Kaya masarap magturo sa yung hindi na nalalayo, pwede mo tawagin. At ang panglima? Nagbihis ka na. Tumanggap ka ng imbitasyon. Ang imbitasyon na para sa iyo. Tumugon ka na. Nagpihis ka na para sa okasyon na yun. Ano yung panglima? Pupunta ka nga sa party. It is to prepare for the journey. Kasi sabi natin, ang following ay movement. Susunod ka. Meron kang movement na gagawin, may action. Kaya, yung pagsunod sa Panginoon, hinahanda mo yung sarili mo para sa paglalakbay. Ano ang finish line? Ang finish line yan, yung end of the line. Ang finish line ay ang finish line, yung takdang oras mo na uuwi ka na sa Lord. Amen? Yung journey natin sa mundo na to, yung paglalakbay natin sa mundo na to, may hangganan. At ang hangganan yan ay uuwi ka na sa langit. Amen? Maraming mahal natin sa buhay, narating na nila yung finish line. Ang tanong lang doon, yung finish line ba nila ay saan ang kinakantungan? Kasama ng Panginoon o kasama ng kaaway ng Panginoon? Amen? Kaya araw-araw, maaring nagpapadala ang Diyos ng tao na babahaginan mo patungkol sa Panginoong Jesus. Dahil hindi mo alam, baka yung araw na yun, iyon na yung finish line na. Amen? Bakit yung nakagawian ng Catholic? Kasi, eto na, witness ko to, yun lang naman, yung panahon ni Lolo Iso, ni Amang Iso, nakita ko siya na naghihingalo. At nakita ko kung ano yung ginawa ng pari. Na yung tinatawag nila, ipapahesus na. Tawagin mo si Father ganyan, ipahesus na. Ibig sabihin, mama, sa deathbed, o halimbawa nasa bingit ng kamatayan, kailangan mo muna sabihin, pag-isipan sa Tagalog, sa bingit ng kamatayan, kung alam mo na yung tao na yun, mahal mo sa buhay, ay hindi sigurado kung saan pupunta, pwede mo siyang bahaginan ng salita ng Diyos, ipakilala ang Panginoon. Sa inabutan ko na naghihingalo. At yung linggo na yun, hindi ako umiwalay sa kanya. Nagpapatugtog ako ng mga awit na gusto niya para ma-recall niya yung mga awit patungkol sa Diyos at pinaalala ko sa kanya kung sino sa Jesus sa buhay niya. Tapos, kinalunisan, umuwi na siya sa Lord. Yung kay Amam, yung huling, si Ate Tita, nakita ko rin yung magkibig si Amam, linggo rin yun. Hindi, linggo rin yun. Yung huling araw sa ospital, pinatula ko pa siya yung paborito niyang awit. Yung awit ni David, hindi ko matandaan kung anong sang. Basta meron siyang paboritong awit. Kinalunisan, wala na rin siya. Sabi ko na ibang gano'n, yung mga namatay sa immediate family,
nangyayari linggo, tapos kinalumisan, kay ate tita naman Sabado. Weekend nangyayari. Ibig sabihin, pag weekend, kasi nandito ako. Kaya pag lumuluwas pa lang ako nung Lunes, tumatawag na si ate, dahil may wala na si ama. Alam ko, lalabas na ng ospital. Amen? O, hindi siya tinatakot ko kayo. Iyan ay realidad ng buhay. Para wala tayong pagsisihan. Ngayon pa lang, yung mga mahal natin sa buhay na alam natin walang relasyon sa Diyos, huwag natin titigilan sa pananalangin. At hahanap tayo ng oportunidad para mabanggit natin yung ginawa ng Panginoong Jesus. Amen? Ano ang sabi ng patungkol dito sa number 5? Sabi dito, it is to prepare for their journey. Paano ba tayo naghahanda? Diba, Ate Rosie, classmate? Ate Rosie, paano tayo naghahanda? Yung maleta mo ba, kahit ganyang kaluma, hinanda mo na ba? Paano tayo naghahanda sa buhay na ito? Kasi, yan din ang nais ng Panginoon. Ano ang sabi niya? Come, follow me, and I will send you out. Pasensya na sa English ko, Pizarro. I will send you out to fish for people. I will send you out. Meron kang pupuntahan. Meron kang journey na dadaanan. Lalakad ka para sa Kanya. I will send you out. Hindi ka mananatili sa bahay mo. Hindi ka mananatili sa palagi nasa opisina lang. Lalabas ka. Yan ang utos ng Panginoon. Kung lalabas ka, may journey ka na gagawin. Amen? Ang tanong doon, handa ka ba? Handa ka na ba? Dahil, bago umakyat sa langit ng Panginoon, yan ang utos niya. Go and make disciples. Binanggit ko lang yun, pero isa yon sa dadaanan nating pag-aaral. Basahin natin yung sinabi sa Luke 10, 1-2, pero babalik ako. Kung babalikan nyo yung Luke 9, 1-2, ang una niyang inutusan yung 12 disipulo. Pero pagdating sa susunod na chapter, at alam ko kabilang tayong lahat dito, sa 10, 1-2, ang sabi dito, after this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. Tayo pala yung advance party. Hahanda natin yung daan. Kasi darating doon ang Lord. At kikilos ang Lord doon para buksan ang puso ng lugar na yun. Sabi din, di ba? Where he was about to go. Kaya tama yung ginagawa nung Jesus na Latter-day Saints, 2 by 2. Hindi ko alam sa IMC kung 2 by 2 sila. At hindi ko alam sa Jehovah's Witness kung 2 by 2 sila lumalakad. Amen? Halimbawa, kung dito sa Barangay Kainin, 2 by 2 lumalakad tayo, lakad na natin para pumunta dito sa Panambahan. Amen? At pagdating nila rito, lalo nilang makikilala ang Panginoong Yesus. At paano ba? Ano ba ang isang mananampalataya? Pagdating sa verse 2, He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out worker into this harvest field. Dito pinalagay ng Lord ang kanyang iglesia at dito ang tinuturing ng Lord sa lugar na to
ay sa mga karatig, tama ba? Karatig barangay na tatawagin para sa kanyang kaharian. Amen? Pero, ilan lang yung busy. Ilan lang yung busy sa pag-share ng Word of God. Amen? Kaya yung gagawin ng Panginoon sa atin, sa loob dito ng iglesia, napapaloob. Panahon na may ginagawa at kumikilos ang kanyang mga anak para umani. Aanihin na natin, hahanapin natin kung saan, ano yung hinahanda ng Panginoon, saan hinahanda at pupuntahan natin yun para anihin. Amen? At yung hinani na yun, ipapasok natin sa kanyang bahay, sa kanyang church o bahay pamamahay. Sabi sa Tagalog, pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humiraw ng 70 at sila'y sinugong dala-dalawa na una sa kanya sa bawat bayan at dako na kanyang pupuntahan. At sinabi niya sa kanila, totoo marami ang aanihin, subalit kakaunti ang manggagawa. Kaya, idalangin ninyo sa Panginoon ang pag-aani ang magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Amen? Sa atin, mukhang yung mga bata ang masipag umani. Katulad na yung tatlo yung bago. Tinatanong ko sa Lord, bakit mas mga bata? Kanina may sagot ang Lord sa akin. Because out of the mouth of the babes, praise is perfected. Narinig ko si Alona, ang lakas ng awit niya. Sabi ko, Lord, ito yung sinasabi mo. Pagsabay-sabay, kahit wala sa tono na malakas na umaangit yung mga bata, wala silang pakialam. Sintonado na nung umaawit sila sa Lord na lulubod ang Panginoon. Amen? Kasi kailangan pa natin ng mga aawit para sa Lord. At isa sa dinidil ng Lord sa akin ay yung pagbubuo ng youth worship team. Amen? Sasama na ba natin si Aliona? Yun yung totoong galing sa puso. Wala siyang pakialam. Aawitan ko ang Panginoon ko. Sintonado man ako. Aawit at aawit ako sa Lord nang ibibigay ko yung buong lakas, buong puso. Hindi siya nahihiya. Amen? Ito na dapat manahin natin sa mga bata. At dapat ipamana natin sa mga bata. Amen? So muli, balikan natin yung 5 bagay. Bakit? Doon pa lang yun sa kama pa lang pinag-aaralan natin. Handi ka pa lang. Para sa 5 bagay, what does it mean to follow Jesus? Ano ang kahulugan ng pagsunod kay Jesus? Una, ito ay imbitasyon ng Diyos. Para sa iyo lang yan. Iniimbitahan niya at iimbitahin din niya yung ibang tao sa pamamagitan mo. Pangalawa, it is for the VIP. Ito ay para sa mga piniling tao. Ang imbitasyon ay para sa iyo lang. Personal, yung imbitasyon ng Lord, nakapangalan sa iyo envelope. Amen? Amen. Pangatlo, RSVP yan. Kailangan tumugon. Tumugon ka. Sabihin mo, yes Lord, pupunta po ako.
Yes, Lord, susunod po ako. Yes, Lord, gagawin ko po yung utos nyo. Amen? Pang-apat, magbihis o magdamit ka para sa okasyon. Ang okasyon, magtatawag ka ng mga anak ng Diyos. Ano ang bihis mo? Nakita ba ng Lord na ikaw nga ay binago na? Nakita ba ng mga tao na yun na binago ka na nga ng Lord? Amen? Wala si Tatang Junior, favorite ko pa naman siya kay Sampo. Si Kuya Dante na lang. Dati, nanginginom. At talagang hindi uuwi ng hindi kumagapang. Kailangan aalis lang siya sa inuman pagka gumagapang na siya at wala nang iinumin. Pero ngayon, ano ang nakikita sa buhay niya? Inalis ng Lord yung mga bisyo, inalis yung pag-inom, inalis ang paninigarilyo, at ngayon yung buhay niya ay para sa Lord na lang. Amen? At yung pang-apat, maghahanda ka tuwing lalakad ka. Ihahanda mo yung sarili mo. Paano mo ihahanda? Una, manalangin ka. Lord, pupunta po ako sa bahay ni sino ba? Ni Idol. Lord, pupunta po ako yung tapat namin. Idol ang pangalan ng ama ng tahanan doon. Lord, pupunta po ako sa bahay ni Idol. Panalangin ka. Panalangin mo siya. Lord, tulungan mo po ako. Kasi itong tao na to, 2 beses ko na siyang sinubukang kausapin. Ay mahirap siyang kausap. Parang galit sa mundo. Parang isa lang ang sinabi mo, kinumusta mo lang. Kumusta ka na po? 10 minutes yata yung nagdara-diretso. At yung mga salitang lumalabas sa kanyang bibig, kung ikaw ay mahina-hina ang puso, mapapaaway ka, sasagutin mo rin kung hindi tama. Amen? Sabi ko nga, Lord, kung itong tao na to ay maipapasok namin dito, napakagandang testimonya ng iglesia at lalo na kung makikita yung pagbabago sa buhay niya. Amen? Dahil yun ang gusto ng Lord. Sabi nga, yung pinapanalangin mo, nasisyaran mo, siguraduhin mo na paghandaan. Ihanda mo ang sarili mo, manalangin ka sa Lord, na ihanda rin yung puso doon pupuntahan mo. Amen? Hindi tayo sugod ng sugod lang. Sabi nga ng pag pupunta ka sa gera, dapat meron kang battle gear. Dala mo yung mga dapat na dala mo. May sandata ka. Kung may sandata ka, baril man yan. Dapat may bala ka. Hindi pwedeng may baril ka pero wala kang bala. Siyempre, kung malayuan yan, may dala kang Sila kasi yung mga nasa army, yung pack nila, may pagkain yan, may tubig, bukod sa bala, may communication yan. Hindi sila umaalis nang hindi sila handa. Amen? Ganun din ang sabi ng Diyos, dapat sa pagsunod natin sa Kanya, handa tayo. Pinaghandaan natin. Dahil yung kahandaan natin, doon kikilos ang Diyos para magbigay ng pag-aani. Amen? Kaya ang hamon ng Panginoon sa ating lahat, sabi dito, katulad ng sinabi last week, make a daily decision to choose to follow Jesus always. Sadyain mo, desisyonan mo, Lord, ngayong araw na to, susundin ko lahat ng sinabi mo. Lord, ngayong araw na to,
hindi lilipas na walang isang tao na nakausap ko na naipakilala kita. Lord, hindi lilipas yung araw na to na ibibigay ka para magkaroon ako ng gawang mabuti. Amen? Dapat, hindi ka man mag-share, pero dapat may good words ka. Kaya minsan natutuwa ako, ano ang huling linya ni Boy Abunda sa kanyang pastor bago mag-close yung kanyang programa. Do one good thing a day. Sabi ko, tignan mo to, hindi naman mananampalataya, pero ano ang do one good thing a day, at kung dudugtungan ko yun, do one good thing a day for Jesus. Ginagawa mo yun para sa Panginoon mo. Ginagawa mo yun para sa Diyos mo. Eh yung do one good thing a day, ang ano nila doon, ginagawa ko to para maligtas ako. Ligtas ka, kaya gumagawa ka na ng mabuti. Because salvation cannot be earned. Hindi dahil sa mga gawa mo kaya ka maliligtas. Iyon ay dahil sa ginawa ni Kristo at dahil ligtas ka na, gumagawa ka na ng mga kabutihan. Amen? Kaya sabi dito, make a decision to choose to follow Jesus. Babalik na rin natin daily. And do one good thing a day for Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Kaya naman, ang Panginoon, lagi natin ang pagpapala. Palakpakan ulit natin ang Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po. Dahil tinanggap na namin yung binigyan mo kami ng imbitasyon na para lang sa amin at sa pagtugon namin, Panginoon. Inihanda namin ang aming sarili at kami ngayon, Panginoon, naghahanda para sa paglalakbay, para gawin yung plano mo, yung layunin mo, yung kalooban mo. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid na to, na bawat araw, Panginoon, pagbasahan nila, i-desire nila na gawin yung pagsunod sa iyo, sa kalooban mo, sa plano mo, at sa layunin mo. Dahil, Panginoon, ito yung totoo na mga mananampalataya. Ito yung mga totoo na sumusunod. Araw-araw, hinahanap ka, at araw-araw sumusunod sa yapak mo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.